Violence is erupting in Cuba as protesters torch Communist Party offices, throw rocks, and chant against the regime in a rare show of defiance. No, que quémelo para pinto. Sa loob ng 11 magkasunod na araw, tuloy-tuloy ang protesta sa Cuba. At ngayon malinaw na lumalala na talaga ang sitwasyon. Hindi na ito yung simpleng eksena ng mga tao na kumakatok ng kaldero sa dilim. Iba na ang nangyayari ngayon. May mga gusali na ng gobyerno ang sinusunog at hindi ito exaggeration. Sa isang lungsod, sinalakay mismo ng mga protester ang opisina ng Communist Party. Kinuha nila ang mga gamit sa loob, nilabas sa kalsada at saka sinunog. Ang mas nakakagulat, nandoon ng mga security forces. Nakatingin lang sila. Yung parehong gobyerno na dati nagpapataw ng 22 taong kulong sa mga nagpo-protesta noong 2021. Ngayon parang walang ginagawa habang nasusunog ang sarili nilang opisina. Sa totoo lang, kung kaya lang nila, gusto na nilang tapusin agad ang mga protesta na ito bago pa lalo kumalat. Pero iba ang problema ngayon. Hindi na ito iisang lugar lang na galit. Hindi na rin ito iisang lungsod lang na nagrereklamo. Buong bansa na ang nagngangalit. Simula nung March 7, sabay-sabay nang sumisiklab ang mga protesta sa iba't ibang lugar. Havana, Ciego de Avila, Matanzas at Santiago de Cuba. At ang pinagmulan ng lahat, isang problema sa kuryente. Noong March 4, nagkaroon ng aberya sa isang malaking power plant, yung Antonio Guiterres Thermoelectric Plant sa Matanzas. Isang boiler lang ang nagmalfunction pero nagdulot ito ng sunod-sunod na epekto. Sa loob lang ng ilang oras, halos 80% ng buong bansa ang nawalan ng kuryente. Ibig sabihin, humigit kumulang 7 milyong tao ang biglang nabalot sa dilim. May mga lugar na halos 51 oras na walang ilaw, diretsong blackout. At hanggang ngayon, papasok na sila sa ikatlong linggo na hindi pa rin stable ang kuryente. Ang mga ospital, umaasa na lang sa generator. Pero ang problema, pati fuel ng mga generator paubos na rin. Sa Havana, bumalik sa lumang paraan ang mga panaderya. Nagluluto na ulit gamit ang kahoy kasi wala nang gas para sa oven. Pero ito ang mas malalim na katotohanan. Hindi talaga yung sirang boiler ang tunay na dahilan ng krisis. Na-expose lang nito ang mas malaking problema. At ang ugat nito, matagal na. Umaabot pa sa isang kasunduan na ginawa ng dalawang diktador, mahigit 25 taon na ang nakalipas. Pero para maintindihan kung paano napunta ang Cuba sa ganitong sitwasyon, kailangan pa nating bumalik hanggang sa Cuban Revolution ng 1959. Noong panahon na iyon, maraming pagbabago ang ginawa ng bagong gobyerno at marami dito ay talagang sinuportahan ng ordinaryong mamamayan. Nagkaroon ng libreng healthcare, universal education at malawakang reforma sa lupa. Para sa mga may hirap sa probinsya, ito ang unang pagkakataon na parang may pakialam ang gobyerno sa kanila. Pero kahit may mga benepisyo, may malaking problema sa ekonomiya. Simple lang kasi ang produksyon ng Cuba, asukal, tabako at kaunting nikel. Hindi sapat para tumayo mag-isa ang buong bansa dahil dito mas lumala ang sitwasyon. Noong 1960, nagpatupad ang United States ng malawakang trade embargo laban sa Cuba. Biglang naputol ang koneksyon nila sa pinakamalapit at pinakamalaking trading partner. Parang tinanggalan ng suporta ang buong sistema ng ekonomiya nila. Kaya napilitan ng Cuba na maghanap ng tutulong. At may dumating nga, ang Soviet Union. Simple ang naging kasunduan. Makikipag-alyansa ang Cuba sa Soviet Union, politically at militarily. Magiging parang base nila ito sa Western Hemisphere at ipapakita sa mundo na kayang magtagumpay ang socialism sa Latin America. Kapalit nito, sasagutin ng Soviet Union ang ekonomiya ng Cuba. Binibili nila ang asukal ng Cuba sa sobrang taas na presyo, minsan 4 hanggang 5 beses kumpara sa global market. Nagpapadala rin sila ng murang langis sa isla na pwede pang ibenta ulit ng Cuba para kumita ng dolyar. Pagsapit ng late 1980s, umaabot na sa humigit kumulang $4.3 billion kada taon ng tulong ng Soviet Union. Iyon ay katumbas ng halos 21% ng buong ekonomiya ng Cuba. Ganun kalaki ang dependency nila. Sa madaling salita, ang ekonomiya ng Cuba parang nakasandal lang sa tulong ng Soviet Union na may kasamang isang isla. Pero dumating ang 1991 at doon nagsimulang bumagsak ang lahat. Biglang gumuho ang Soviet Union. Ang bansang halos bumubuhay sa ekonomiya ng Cuba. Ang sumunod, isang krisis na hanggang ngayon ay kilala
bilang special period. At para sa mga ordinaryong Kubano, bangungot ang panahong yon. Sa loob lang ng ilang taon, mula 1989 hanggang 1993, bumagsak ang ekonomiya ng Cuba ng halos 1/4. Ang imports at exports, parehong bumagsak ng higit sa 80%. At ang pinakamahalaga, ang langis na nagpapaandar sa buong bansa, halos nawala. Mula sa dating tuloy-tuloy na supply, naging parang patak na lang. At doon nagsimulang maramdaman ng mga tao ang tunay na epekto. Hindi lang ito economic numbers, buhay ng tao ang tinamaan. Sa pinakamatinding bahagi ng krisis, ang average na Kubano ay pumayat ng halos 20 pounds. Hindi dahil nagda-diet, kundi dahil wala talagang makain. Kumakain ng mga tao ng kahit anong makita. Kahit yung mga bagay na dati, hindi naman talaga pagkain. Ganun kalala. Sa isang pag-aaral pa nga, inilarawan ng sitwasyon sa ilang lugar bilang parang famine o tagutom. Pero kahit ganun, hindi bumagsak ang gobyerno. Nakaligtas ito. Parte dahil sa mahigpit na kontrol, isang sistemang hindi basta-basta matitinag. Pero may isa pang dahilan, napilitan silang gumawa ng ilang pagbabago. Pinayagan ang paggamit ng US dollar, binuksan ang ilang bahagi ng ekonomiya para sa turismo, at pinayagan ang maliliit na negosyo kahit limitado lang. Hindi nito tuluyang inayos ang problema, pero sapat para hindi tuluyang gumuho ang bansa. Dahil sa totoo lang, pareho pa rin ang sitwasyon ng Cuba, parehong isla, parehong limitadong resources, walang sariling sapat na langis, at wala nang malaking bansang handang sumuporta sa kanila. Hanggang sa noong 1998, may isang tao ang nanalo sa eleksyon sa Venezuela, isang dating paratrooper. Ang pangalan niya, Hugo Chavez. At para sa Cuba, parang nakahanap sila ng bagong Soviet Union. Si Chavez ay hindi lang simpleng politiko, isa siyang tunay na believer. Noong 1992, sinubukan niyang pabagsakin ang gobyerno ng Venezuela sa pamamagitan ng coup. Pero nabigo siya at nakulong. Pero imbes na sumuko, lalo pa siyang tumibay. Habang nasa kulungan, nagbasa siya ng political theory. Pinag-aralan ang mga revolusyon sa iba't ibang bansa. At doon niya binuo ang vision niya para sa Latin America. Isang vision na malalim ang impluwensya ni Fidel Castro na noon pa man ay hinahangaan na niya. At si Castro, agad niyang nakita kung sino si Chavez. Hindi lang ito ordinaryong politiko na dumadaan lang sa Habana. Ito ay isang long-term na kakampi na may kontrol pa sa isa sa pinakamayamang bansa sa langis sa buong mundo. Nung bumisita si Chavez sa Cuba noong 1998, tinanggap siya ni Castro hindi lang bilang bisita, kundi bilang kapatid sa revolusyon. Binigyan pa siya ng marangyang tirahan sa Habana, yung bahay na ginamit dati para sa pagbisita ni Pope John Paul II, kumpleto sa magarang kisame at Italian marble. At mula doon, mas lalong lumalim ang relasyon nila. Noong 2002, nang sandaling mapatalsik si Chavez sa isang coup, isa si Fidel Castro sa unang tumawag sa kanya, hindi para sabihing sumuko, kundi para hikayatin siyang bumalik at ipaglaban ng kapangyarihan. Parehong malinaw sa dalawang bansa kung ano ang gusto nila. Ang Cuba, kailangan ng langis. Ang Venezuela, kailangan ng tao at expertise na wala sila. At doon nagsimula ang isang bagong kasunduan na muling magbabago sa kapalaran ng Cuba. Kaya noong 2000, nagkasundo sina Hugo Chavez at Fidel Castro sa isang kasunduan na masasabi mong isa sa pinakakakaiba sa modernong panahon. Hindi ito normal na trade. Hindi pera ang kapalit, langis, kapalit ng tao. Araw-araw, nagsimulang magpadala ang Venezuela ng humigit kumulang 53,000 bariles ng langis papuntang Cuba. At habang tumatagal, lalo pa itong lumaki. Umabot sa halos 70 hanggang 100,000 bariles kada araw sa rurok ng kasunduan. At hindi pa yun sa normal na presyo. Malaki ang diskwento. Ibig sabihin, halos parang libre na rin para sa Cuba. Pero ang kapalit, hindi pera, tao. Nagpadala ang Cuba ng libo-libong doktor sa Venezuela, lalo na sa pinakamahihirap na komunidad. Sa ilalim ng programang tinawag na Barrio Adentro, nagkaroon ng mga klinik sa mga lugar na dati halos hindi pa nakakakita ng doktor kahit kailan. Sa kasagsagan nito, mahigit 30,000 Cuban medical workers ang nasa loob ng Venezuela. Hindi lang doktor ang ipinadala, may mga guro, may mga sports trainers, may mga technical experts, at sa likod ng lahat, may mga advisor din, mga taong tumulong sa sistema ng security at surveillance ng gobyerno.
Habang lumalalim ang relasyon, lalo ring lumalaki ang tulong. Pagsapit ng early 2010s, naging napakalaki na ng ambag ng Venezuela sa ekonomiya ng Cuba, halos kapantay o baka mas malaki pa kumpara sa tulong na natanggap nila noon mula sa Soviet Union. At dahil doon, nasanay ang Cuba. Nasanay na laging may sumasalo sa kanila. Imbis na ayusin ang sariling sistema, mag-modernize ng infrastructure, maghanap ng bagong industriya o palakasin ng sariling produksyon, mas pinili nilang umasa. Noong una, Soviet Union, pagkatapos Venezuela. Pero may isang malaking problema ang setup na ito. May isang bagay na parang hindi nila pinag-isipan. Paano kung mawala ang tumutulong sa kanila? Dahil ang buong sistema nila ay nakatayo sa isang assumption na ang Venezuela ay hindi mauubusan ng pera sa langis. Pero nagbago ang lahat noong March 2013. Namatay si Hugo Chavez dahil sa cancer. At ang pumalit, isang dating bus driver at union organizer, si Nicolas Maduro. At halos agad-agad, nagsimulang mag-crack ang pundasyon ng ekonomiya ng Venezuela. Sa panahon ni Chavez, umikot halos buong ekonomiya ng bansa sa langis. Milyon-milyong bariles kada araw ang production. At dahil mataas ang presyo ng langis noon, tuloy-tuloy ang kita. Pero may problema, hindi ginamit ang pera para i-upgrade ang oil fields. Hindi inayos ang refineries. Hindi pinalakas ang state oil company. Sa halip, napunta ito sa social programs at politika. Habang mataas ang presyo ng langis, gumagana ang sistema. Pero noong 2014, biglang bumagsak ang global oil prices at doon nagsimulang gumuho ang lahat. Bumagsak ang ekonomiya ng Venezuela. Ang inflation umabot sa level na halos hindi na masukat. Lumagpas pa sa 1,000,000% sa isang taon. Naubos ang laman ng mga supermarket. Nawalan ng gamot ang mga ospital. At tulad ng nangyari sa Cuba noon, nagsimulang pumayat siyang mga tao. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil wala silang makain. Ayon sa mga pag-aaral, ang average na Venezuelan ay nabawasan ng timbang ng mga 10 hanggang 20 pounds sa pinakamatinding panahon ng krisis. At ang mga tao, hindi lang umalis ng paisa-isa. Milyon-milyon ang umalis. Mahigit 8 milyong Venezuelan ang tumakas palabas ng bansa. Ang pinakamalaking displacement crisis sa modern history ng Western Hemisphere. At habang nangyayari iyon, yung mismong industriya na bumubuhay sa kanila, ang oil industry, unti-unti na ring bumabagsak. Nung simula ng panahon ni Chavez, umaabot sa halos 3 milyong bariles kada araw ang production ng Venezuela. Pero hindi na yon magtatagal. At ang pagbagsak na yon, ang susunod na domino na tatama ulit sa Cuba. Pagsapit ng early 2020s, tuluyan nang bumagsak ang produksyon ng langis ng Venezuela. Mula sa dati na halos 3 milyong bariles kada araw, bumaba ito sa mas mababa pa sa 700,000. Ibig sabihin, higit sa 75% ang nawala. Parang unti-unting binubutas ang isang barko mula sa loob. Taon ng maling pamamalakad, sanctions mula sa ibang bansa, at kakulangan sa investment. Unti-unting nauubos ang lakas ng industriya. Ang mga eksperto, mga engineer at technician umalis na ng bansa. Ang mga makina nasira at hindi naayos. Yung mga oil field na dati nagpapayaman sa Venezuela, ngayon halos wala nang maibigay. At ang langis na yon na minsang nagbigay ng pangalawang buhay sa Cuba, unti-unti na ring nawawala. Isang bariles. Kasunod ang isa pa hanggang sa lumiit ang padala at lalo pang lumiit. Pagsapit ng 2019, nasa paligid na lang ng 50,000 bariles kada araw ang natatanggap ng Cuba. Halos kalahati na lang ng dati nilang inaasahan. At pagdating ng mid-2020s, hindi na lang lumiit, naging hindi na consistent. May araw na meron, may araw na wala. Dahil dito napilitan ng gobyerno ng Cuba na magrasyon ng kuryente. Simple lang ang dahilan, kulang na ang fuel. Sinubukan tumulong ng Russia. Pero abala na ito sa sarili nitong digmaan sa Ukraine. Hindi na nila kayang sagutin pa ang problema ng Cuba. Ang Mexico tumulong din. Sa isang punto silang nagbibigay ng halos 44% ng oil imports ng Cuba. Pero kahit iyon, hindi sapat. Ang China tiningnan ang sitwasyon at piniling umatras. Para sa kanila, hindi sulit ang gastos. At sa unang pagkakataon mula noong 1959, naharap ang Cuba sa isang sitwasyon na halos hindi pa nila naranasan kailanman. Wala na silang masasandalan. Wala ng Soviet Union.
Wala nang Venezuela na malakas. At doon lumabas ang isang detalye na talagang nakakagulat. Ayon sa isang pagsusuri ng US government na ibinahagi sa El Nuevo Herald, sa pagitan ng late 2024 at late 2025, tumatanggap pa rin ang Cuba ng humigit kumulang 70,000 bariles ng langis kada araw mula sa Venezuela. Pero ang problema, hindi lahat napupunta sa mga mamamayan. Sa lihim, ibinebenta ng gobyerno ang halos 40,000 bariles, mga 60% nito sa mga buyer sa Asia, kapalit ng dolyar. Ibig sabihin, habang ang mga tao sa Cuba ay nakaupo sa dilim, ibinibenta ng gobyerno ang sarili nilang supply ng kuryente at hindi pa doon natapos ang lahat. Noong January 3, 2026, may isang pangyayari na tuluyang nagbago ng laro. Nahuli ng US forces si Nicolas Maduro at halos overnight, tumigil ang daloy ng langis mula Venezuela papuntang Cuba. Parang pinutol ang huling linya ng suporta at may isa pang mas malalim na revelasyon. Matagal nang sinasabi ng gobyerno ng Cuba na civilian lang ang pinapadala nila sa Venezuela. Mga doktor, mga guro, mga coach. Pero isang araw matapos ang operasyon, naglabas ng listahan ang official newspaper ng Communist Party. May 32 Cuban ang namatay sa raid. At ayon sa listahan, hindi sila doktor. May mga opisyal ng military, may mga agent ng Ministry of the Interior, mga taong umano'y bahagi ng security ng leader ng Venezuela. At malaking bagay iyon dahil ang buong narrative ng gobyerno ng Cuba ay umiikot sa ideya na sila ay isang independent na bansa, isang maliit na isla na kayang tumayo mag-isa. Pero sa isang iglap, nabunyag ang kabilang side ng kwento. At ilang linggo lang ang lumipas, noong January 29, 2026, nilagdaan ni President Donald Trump ang executive order na naglalagay ng tariffs sa kahit anong bansang magbibigay ng langis sa Cuba. Ayon pa sa New York Times, ito ang pinaka-epektibong blockade laban sa Cuba mula pa noong Cuban Missile Crisis. Sunod-sunod ang epekto. Huminto ang Mexico sa pagpapadala. Umatras ang Algeria. Ang Russia hindi rin kinaya ang risk. At sa huli, halos umabot sa zero ang fuel supply ng Cuba. At ngayon, wala nang choice ang gobyerno. Kailangan na nilang makipag-usap sa Washington. Noong March 13, 2026, lumabas sa national television si President Miguel Diaz-Canel. Kinumpirma niya na nagsimula na ang diplomatic talks sa United States. Ayon sa kanya, maayos at respectful ang usapan. Nakatuon daw ito sa paghahanap ng solusyon sa mga problema ng dalawang bansa. Kasabay nito, nag-release din ng Cuba ng 51 political prisoners bilang goodwill gesture. Pero maingat ang gobyerno. Hindi nila sinasabi kung ano talaga ang hinihingi ng US opisyal, nilang dinay-deny na may usapan tungkol sa pagbabago ng liderato. Pero may mga lumalabas na balita na gusto umano ng US na umatras si Diaz-Canel bilang bahagi ng kasunduan. At ang taong humahawak ng negotiation sa side ng Amerika, si Marco Rubio. Isang tao na ang pamilya ay tumakas mula Cuba matapos ang revolusyon. At buong political career niya, pinaglaban niya na hindi dapat binibigyan ng madaling exit ang gobyerno ng Cuba. Kaya kung may umaasa sa Havana na matatapos ito sa simpleng handshake at maayos na pag-alis, posibleng mali ang inaasahan nila. Pero may mas malalim pang problema. Ang ibang bansa tulad ng Venezuela, even sa pinakamasamang sitwasyon nila, may elections pa rin, may opposition, may sistema kung saan pwedeng ilabas ng tao ang galit nila sa political na paraan. Pero ang Cuba, wala. Walang opposition party, walang tunay na eleksyon, walang legal na paraan para hamunin ng gobyerno. At dahil doon, mas lalo pang nagiging komplikado ang usapan. Dahil sa huli, kapag wala kang paraan para magsalita sa loob ng sistema, ang galit lalabas sa lansangan.